Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong maglingkod. Pag-usapan natin ito. Kailangan na po ba kaya natin talaga na bumalik na sa ICC? Bakit naman bigla nating naitanong ito na kailangan na ba nating bumalik sa ICC? Well, alam naman po natin na ito nga Marcos administration, di ba sinasabi nga, ay nasa 95% ang less killing dito po sa kanyang laban kontra droga. Gaya ng sinabi rin ni Leila de Lima sa, if I'm not mistaken, sa UN, dito sa Pilipinas, hindi na talamak ang patayan. Pero meron pa rin. Natural, kahit sa anumang bansa yata, wala namang, di ba? Kasi maraming mga tao, maraming mamamayan, hindi natin kontrolado ang takbo ng isip. Di ba? Kanya-kanya yan eh. O, kung gusto nilang pumatay at nagawa nila, 'di ba? Walang nakabantay, 'di consummated. Pero importante po dito, hindi na katulad nung panahon specifically, ang number one contributor is nung panahon ng tatay nito ni Mayor Baste. Nung nag-launch ng war on drugs at ang daming mga nagkandamatay. So ngayon naman, etong sa administrasyon ni PBBM, tumataas po yung ranking natin pagdating diyan sa human rights issues. 'Di ba? Mismong yung mga dating mga oposisyon, yung mga katulad ni Harry Roque. Kaya yata umalis na si Harry Roque sa pagiging human rights defender. Hindi ho ba? Kasi yung mga human rights defender pumapanig na sa gobyerno. Pinupuri na nila na less patayan. Hindi katulad, wala ka nang maririnig na pag kami nahuling mga illegal drug transaction ang mangyayari may patayan palagi, palaging nanlaban at ang armas, yung classic na 38 na yung kalibre 38 baril o kaya yung paltik na 22. 'Di ba palaging gano'n? Oh. Tapos nung nagkaroon ng ballistic test, isang baril, 8 yata o isang dosenang patayan, iisang baril lang ang ginamit. Tapos, kung ilang, patayan yung ilan ilan yung mga tawag dito, ilang beses nang nahuli yung mga perpetrators, ilang beses din na lumabas sa mga testing, yun din yung parehong baril na dala. Ano yun, planted? Nasaan na yung mga nahuli nun na buhay, nakalaya? Oo. Ngayon ah dahil po sa isinusulong ng Marcos administration na mapaganda ang ating imahe para pumasok yung mga mangangalakal, isinusulong din ang charter change. At umaabot nga ng nasa 52%, di ba? Ang may gusto ng mga Pilipino na amyendahan ang ating saligang batas, yung Econ Chacha. Oh. Tapos ngayon, eh, ang ginagawa nitong mayor ng Davao City, ilang araw lang nakalipas, nagdeklara ng war on drugs. Tapos nun, parang dalawang araw lang yata nakalipas, umabot na agad sa 7 ang patay. Ngayon, under investigation sila. Bakit malakas ang loob gawin ito? Unang-una ho kasi, ah, ang ipapalusot dito, hindi naman ako maa-ICC, 'di ba? At makapangyarihan kami dito sa Davao City. Yan tayo eh. Ay kayo lang pala. Oo, 'di ba? Ang epekto naman nito, talagang intensyon ay masira ang imahe ng bayan natin. O, di good job, 'di ba? Kaya maliwanag, ito pong ginagawa na 'to ni Baste, yan ay isang sasabotahe lamang sa efforts ng presidente. Hindi nga po tama na ang isang mayor ay magiging lihis sa sistema ng chief executives dahil hindi naman sila hindi naman sila city state eh. Ang Davao City, hindi naman city state yan, wala tayong gano'n. Hindi rin wala rin silang status ng bilang autonomous city. Wala silang autonomy na they can act on their own. Ang tanging bagay na lang, kumbaga nakakonekta sila, ang pusod nila sa ating gobyerno. Wala silang gano'ng status. So kung ano yung leading ng presidente, ano yung leading ng national government, dapat gano'n. Kasi merong isang programa para diyan. Ang gagawin ng LGU ay siguraduhin lamang na makakarating ito, programa na 'to laban sa kriminalidad at illegal drugs proliferation diyan sa kanyang LGU at napakaganda ng sistema nila. Oo. Alam niyo kung paano niyang ini-insist? Kasi sinabi nung taga PIDEA na wala namang halos droga diyan, pero meron.
Pulong meron. Ay, Pulong ano, Baste meron, 'di ba? So, ano nangyari, 'di ba? Hmm. Ito nga sabi diyan, ito yung pinaka-latest, mahigit 160,000 halaga ng shabu nasabat sa buy-bust operation ng Turil PNP sa Davao City. 'Di ba? Grabe, akala ko ba walang droga sa inyo? Kung sabagay kaya nga pinagpipilitan nito ni Mayor na nagbalikan ang droga. Tanong ko nga lang, saan po ba nagdaan? Ang higpit-higpit ninyo. Saan niyo 'di ba, saan nakadaan? Saan kayo nagkulang at bumalik? Oh. Itong isa pa, ah, mapapanood niyo ito doon sa vlog ni Go Philippines, I think, yesterday or the other day, ang dahilan o kung papaano po nakabalik ang droga. Tapos yung mga napatay na sinasabi doon ay nagbebenta sila, mataas ang presyo ng, mga shabu na binebenta nila. Anak ng baka, ibig sabihin, bawal pala ang, pricey na shabu sa Davao City. Panoorin niyo 'yun sa content nito ni Go Philippines, 'di ba? Because for me, my point is, hindi tama na bakit ngayon lang idineklara samantalang sinasabi nila na pag-upo pa lamang ni PBBM, 'di ba? Nagbalikan ng droga, nagbalikan ng droga, dumami uli sila. Oh, 'di ba? Sabi ko nga, saan nagtago? Baka kayo nagtago kaya nagbalikan. Kasi ang totoo po dun, ang nangyari sa nakaraang war on drugs ng tatay niya ay ang magkakalaban ang nagpatayan. Kakampi ng mga pulis, hindi nila pinapatay. Pinagbakasyon sa mga probinsya, kaya po nagbalikan. O eto, yun bang mga napatay nagbalikan? Definitely hindi nila magagawa yun, 'di ba? Oh. Tapos, anong petsa na-elect itong si Mayor? 2002, kasabayan nila PBBM. Mag-e-eleksyon na next year. Ilang buwan na lamang, October filing na ng COC October, tama, filing na ng COC nila, ng mga nasa LGU, oh, at sa national. Bakit ngayon lang nagdeklara? Bakit ngayon lang bumalik ang droga, 'di ba? Tapos, ano, may mga patayan kaagad na sunod-sunod. Samantalang bago magdeklara po, mula January, marami na silang mga naaresto, marami na silang nahuli. So, ano 'to? Tapos meron siyang direktang pagbabanta na sinasabi niya, papatayin niya talaga, 'di ba? So, parehong-pareho ng mga dialogue ng dating Pangulong Duterte, 'di ba? Dalawa lang 'yan, na nakikita ko rito na dahilan. Unang-una, sabotahiin ang pinagagandang imahe ng Pilipinas kasi alam nila na nagiging positibo ang effort ng presidente ng pagpo-promote ng bayan. Ikaw ba naman ang makita mo, palagi na lamang merong mga pledges ng investment. Tapos, ang tangi na lang nagiging problema kapag yung kanilang, sektor napapasukan, yung industriya nila na kinabibilangan, saklaw ng, 60-40. So yun yung nagiging hindrance, 'di ba? Tapos ngayon ang Senate President talagang sa pressure na rin ng pangulo at ng taong bayan, hinihimok yung mga walang hiyang mga walang kuwentang senador natin na paboran niyo na 'to, dapat naman talagang paboran, sumugal na tayo, ika nga, 'di ba? Sa loob ng ilang dekada wala wala tayong nakikitang magandang dulot ng konstitusyon. Yung mga dating supporters ng pag-amyenda nito, biglang naging perpekto sa kanila ang konstitusyon. Bakit? Dahil kalaban na sila ng ating gobyerno. Natural, pagkalaban, lahat ng mabuti kokontrahin nila. 'Di ba? Kaya hindi nakapagtataka si Attorney Vic Rodriguez, si dating Pangulong Duterte, ayaw na rin po nila ng charter change. Tapos ngayon, Attorney Vic walang salita tungkol dito sa patayan diyan sa Davao, 'di ba? Kaya para sa akin, tutal nung November pa naman sinabi ni PBBM na pinag-aaralan, "Sir, baka gusto niyo naman ng tapusin, 'di ba? Tapos i-resurrect." Napakadali lang naman i-resurrect po ang ating, pagbabalik diyan sa ano, sa ICC. Wala hong kahirap-hirap, ha? Puwede ngang ano, less than 100 words 'yan, magagawa na, papaano? Alam niyo ho, ang pagkalas natin doon na ginawa ni dating Pangulong Duterte sa ICC, nagkaroon po ng epekto 'yon. Pero 'yun pong pagsali natin sa kanila, yung, pirma ni ERAP noong year 2000 doon,
Hindi po ito nawawalan ng bisa. Hindi nawalan ng bisa 'yun. Andun, aktibo pa rin 'yun. Kumbaga, sa bisa lamang po ng, pagkalas na ginawa ni Digong, naka-halt pero wala na silang jurisdiction sa atin. Pero 'pag sumulat po ang ating presidente at hindi na kailangan pa ang ating mga walang kuwentang senador, hindi kailangan ang kanilang concurrence. Kasi ang sinasabi doon, lahat ng international agreements, treaties ay kailangan ng pagsang-ayon ng ating Senado. Pero sa bagay na ito, hindi po kasi nauna na ang ating pakikipagkasunduan sa Rome Statute. Oh. So i-reaffirm lang po ni PBBM. Ganun lang kadali. Walang debate, pwede lang mag-iyakan itong mga senador na nung araw ay nagngalngalan din kasi bakit nga naman nung kumalas si Digong, hindi man lamang sila kasali sa pagkalas. Anak ng putya, kakalas lang din naman pala, siya pa sumausaw. Di ba? O ngayon, ito po dapat, para sa akin, ito ang dapat gawin ni PBBM. Dalawang bagay. Ha? Kansilahin niya ang executive order ni Gloria Arroyo noong 2006 na kinakansela niya o sinususpindi niya ang death penalty. Ano yan sinuspindi niya yung death penalty nung kasagsagan ng Chong's sisters. Naalala niyo yung kaso na yon? Oh, na yung isa sa mga tao roon na involved kamag-anak ng mga Osmeña. Yung napangasawa niya ay kamag-anak ng pamilya Osmeña. Tapos dahil nga Espanyol ang tatay niya, may treaty tayo with Spain, Canada, Hong Kong, yung pwedeng exchange tayo ng preso. Doon nagbubuno ng kanyang life sentence. So nung time na yan, sinuspindi ni Gloria, dapat paglabas ng executive order si PBBM, tinatanggal niya na yung suspension ng death penalty. Palagay ko gagawin ni PBBM yan, mga latter part ng kanyang administrasyon, once na na-prepare niya na ang ating mga batas. Katulad nung napakalakas na, yung pinalakas na anti-agricultural smuggling law. Na ang problema, talagang totally opposite ang version ng Senate at saka nitong Kongreso. Congress is just amendment, pero etong sa Senado is abrogation of the existing law and they rewrite the new law. Yun po yung pagkakaiba. Na alam ko nag-sked na sila or maybe this April, no, o basta tingin ko bago pagkatapos lang nitong season na to, noong April na yan, meron na silang sked for bicameral conference. Pero again, going back, ako ho ay pabor dito na bumalik tayo. Aside from death penalty, resumption nito, yung unsuspension nito, eto pong ICC ay bumalik tayo para talaga tuloy-tuloy ang ating pagganda para hindi ho masasabi na etong si PBBM ay kinukonsinti ang ginagawa diyan sa Davao City. Nang sa ganon, kung ang ating Human Rights Commission ay takot at hindi makagalaw, then pag naging aktibong miyembro ulit tayo, hayaan na natin ang ICC, let the international body or the independent body to conduct investigation. Hindi ho ba? Kasi hindi naman saklaw ng presidente yan. Oh, whether the president likes it or not, then gagawin nila yung trabaho nila. Kaya sana ang ating Pangulo, ilang ink lang naman ang gagastusin niya dyan, tsaka isang papel, di ba? I-fax niya na yung kopya with his digital signature, then matik yan. Balik ICC tayo uli. Ay nako, tama ho, dapat welcome ICC na tayo, di ba? Sinasabotahe ang kilos ng presidente, pwede naman pala na ang war on drugs, less killing. Pero mo 95% ang nawala sa killing. Ay nako. Okay, buyers po muna mga kababayan. Session daw makakabasa ngayon ng mga maraming messages because may pupuntahan po. Thank you so much. Nga pala, Susan Vitog, pasensya hindi ko napansin kanina. Maraming salamat po sa pag-share ng pamasko. Okay, so kita-kits po ulit tayo, loobin ng ating Panginoong Diyos. All right, buyers. Ng
Tulong-tulong na maunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan.